Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil mursalin wa ala alihi wa ashabi al-ghurul mayamin wa man ittabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aming mga kapatid na nakikinig sa oras na ito. At magandang hapon, umaga at gabi sa lahat ng aming mga kababayan na nanunood sa bawat tupalop ng mundo. Kanina lang po, kalalabas lang namin sa masjid, nagdasal kami ng Salatul Isya. Pero nakakalungkot isipin po mga kapatid na ang imam at yung iba sa aming mga jamaah ay mangiyak-iyak. Dahil lumabas po ang utos na mula sa mga opisina ng mga Hayatul Kibarul Ulama, Darul Iftah, na sa ngayon ay temporary na ipinapahinto muna yung pagdarasal sa masjid ng 5 beses isang araw. Kasama pati dyan yung Jum'ah, yung araw ng Friday, na kung saan ito ang pinakamahalaga sa mga kamusliman, kung saan nakikinig sila sa mga sermon ng ating mga ulama at tayo rin ay napapabilang sa pagpapala at habag ng Allah kung sino mang ang magdasal sa mga araw na iyon. Sa totoo lang mga kapatid, nabanggit ng imam kanina na kung ang totoong Muslim na tunay na mapayapa, matatag at mapagmahal, hindi kaya bilhin sa kanya at hindi kaya niyang ipagpalit ang oras na pagpunta niya sa masjid para magdasal, dahil ito ay napakahalaga sa kanya. Sa totoo lang mga kapatid, masakit man tanggapin, pero yung oras na nandun ka na sa, subhanallah, sa totoo lang, walang lugar dito sa mundo na mararamdaman mo yung payapa, panatag ka, maliban sa lugar ng mga masjid ng Allah. Wallah, sumusumpa ako sa Allah na pag ikaw ay may mga lumbay, lungkot, problema sa buhay, pumunta ka lang sa masjid, alhamdulillah, parang napapawi ang lahat dahil alam mo na ito ay isa sa mga sagradong lugar na kalugod-lugod sa Allah. Pero ganun pa man mga kapatid, sa mga Muslim, tayo ay tinatanggap natin ito na mula ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman tayo ay sumusunod sa kung ano ang ipinag-utos ng Allah at ang kanyang sugo at yung mga tao na nabigyan ng otoridad. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Atiullaha wa rasula wa ulil amri minkum. Sundin niyo ang Allah at ang kanyang sugo at yung mga tao na nabigyan ng otoridad para mamuno sa inyo. So ito pong paghinto muna ng hindi tayo magdarasal sa masjid ay bilang pagsunod sa amir. At ang sinong sumunod sa amir o sa mga ulama, mga taong nabigyan ng otoridad, ay para na rin siyang para na rin niyang sinunod si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sino mang sinunod niya si Propeta ay nasunod niya mismo talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman mga kapatid, nakita kasi nila na itong laganap na sakit na ito ay lalo itong dumarami pag ito ay nandoon sa isang lugar na kumbaga maraming pagpupulong-pulong. Kaya iniiwasan po talaga na magkaroon ng pagtitipon ng isang lugar ng mga tao dahil dito nagkakahawaan. Kaya bagat may ugnayan po ito noong sa kapanahunan ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kung saan naipag-utos niya na ang mga kamusliman sa oras na yun, dahil sila rin ay dumaan ng taon, kung tawagin, sakit na ito rin ay dihamak na laganap sa kanila at nakakahawa sa lahat, kaya pinag-utusan ang mga kamusliman na huwag sila magtipon-tipon sa isang lugar at pinag-utusan sila na maglumaganap sa mga kabundukan. At yun ang naging solusyon.
Dahil dito nakita ni Omar ibn al-Khattab sa oras na yun, sa dami ng pagtitipon ay lalong dumarami at bilis ang paglaganap ng sakit. At ngayon din po, kasing hatling tulad sa ngayon, kaya bagat naman pati ang mga opisina, ang mga trabaho at mga ibang establishmento ay talagang kung pwede ay pinapahinto muna. So ito po ang tinatawag natin sa Islam na la darara wala dirar. Hindi tayo dapat magpahamak at hindi tayo dapat mapahamak. Kumbaga, ang concern natin ay kung ano yung nakakabuti sa karamihan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yung pagsugpo mo sa mali at hindi mabuti para harangin ito, para hindi mo lumaganap at hindi dumami, ay mas kaaya-aya na mabuti na gawin yun kaysa mismo sa ikaw ay gumawa ng kabutihan. Akhafu dararain, sabi nga ng mga al-usuluyin fil fiqh na kailangan ay ang kukunin natin ay yung mas magaan. Tama, ipinag-uutos ang masjid, wajib na tayo ay pumunta sa masjid, pero kung ito naman ay magdudulot ng karamihan na pinsala sa sangkatauhan at pansamantalang ito ay pinapahinto muna. So, minsan kasi sabi nila, kawawa yung mga masjid, hindi na ito napupuntahan. Wala pong kawalan sa mga mananampalataya. Dahil sa totoo lang, ang mas may kawalan ay yung tao na hindi siya pumupunta sa masjid nung hindi ipinagbabawal. Pero ngayon na ipinagbabawal, saka siya nakapag-isip na sana ay makapunta sa masjid, ngayon wala na. Napakalaking aral kaya itong mapupulot natin dito mga kapatid. Dahil ang Muslim, ang dati niyang ginagawa na kabutihan, na ito ay hindi niya nagawa dahil may nakahadlang o hindi natuloy, siya ay bibigyan ng Allah ng gantimpala sa katulad ng pagsagawa niya sa mabuting iyon. Maski hindi niya naisagawa at naisakilos, importante yung magandang intensyon. So alhamdulillah, sabi nga ng imam kanina, ang pagpigil o di kaya ang paghinto muna natin sa pagpunta sa masjid ay hindi ito maipagpalit ng isang tunay na mananampalataya at matakutin sa Allah na ito ay bigla siyang maglaho o hindi niya maitupad yung pagsasagawa sa masjid, dahil kung bilhin man ito ng kapangyarihan at pera ay hindi niya maipagpapalit. Ganon kahalaga ang pagpunta ng isang mananampalataya sa masjid. Kasi mga kapatid, subhanallah, doon natin nararamdaman yung katahimikan, kapanatagan, pagkakaisa, pagmamahalan ng mga kamusliman. So, ang lahat po naniniwala tayo, lahat may dahilan. Ang lahat ng nangyayari may dahilan. At ito ay lahat kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man ito o masama sa paningin natin, pero sa mga mananampalataya, ito ay laging mabuti sa kanila. Sa aking nakikita na ito ay mabuti, una, mabuti po ito dahil ang mga mananampalataya, ang sino man na sila ay mamatay sa sakit na ito, inshallah sila ay martir. Dahil hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, man qutila fi sabilillah fahuwa shahid, wa man qutila fi ta'un fahuwa shahid, wa man qutila fil hadam fahuwa shahid, wa fil batn wa fil ghariq. Ito lima. Asyuhada'u khamsah. Sabi ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita po natin dito sa Bukhari Muslim, na ang mga martir ay una ay ang mga taong nakikipaglaban sa larangan ng Allah, na sila ay mamatay sa oras ng pakikipaglaban, na ito ay totoo sa totoo na kanilang pakikipaglaban. Pangalawa ay ang kung sino yung namatay sa sakit na taon. Pangatlo ay kung sino yung namatay sa sakit na karamdaman niya ay ang tiyan. Pang-apat ay kung sino yung namatay na siya ay nabunggo ng kotse o nasagasaan, na disgrasya, at kasama ang panglima ay kung sino yung nalunod sa dagat o sa ilog. Subhanallah mga kapatid, ganun po kaimportante at kahalaga na ang ating relihiyong Islam ay lahat ito ay binigyan ng mga panuntunan, ang lahat ng nangyayari dito sa ating buhay dito sa mundong ito.
Itong nangyari po sa coronavirus na ito, maraming haka-haka, maraming mga agam-agam na sinasabi ng mga kuro-kuro ng iba. Pwedeng tama, pwedeng mali. May mga minsan may nababasa tayo ng mga article na ito ay ginawa ng mga kalaban ng Islam dahil daw gusto nila magbawas ng mga populasyon dito sa mundo, na ang kanilang target ay 100 million na mamatay, kaya itong sakit na ito ay dinala nila sa China, o di kaya ang China rin sila mismo nagpagawa. So ito ay lahat mga kuro-kuro. So ang sa atin ay kung ano man ang plano nila, plano ng kahit sino man, mananatili ang plano ng Allah. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Nagpaplano sila, pero ang Allah ay meron din siyang plano. At ang plano ng Allah ang siyang tunay na mananatili, at siya ang pinakatunay na He is the best planner of all things. Kaya sa atin po bilang Muslim, tigib tayo na naniniwala na ito ay mabuti sa atin. Hindi man tayo nakakapagdasal sa masjid ngayon, pero mabuti sa atin ito dahil nagkakaroon na rin tayo na oras na dapat sa pamilya ngayon. Kung magjamaa tayo sa pamilya bilang imam, magjamaa ka sa mga anak mo, magkaroon ka ng oras sa kanila sa pagtuturo. Katulad ngayon mga kapatid, ang aming mga subaybay, inshallah siguro baka bukas magsisimula ako magturo sa online. Turuan ko yung mga anak ko patungkol sa akida, patungkol sa sira. Wala man tayo sa mga pag-aaral sa mga Islamic centers, pero dahil sa social media na ito ay naitutuloy natin maipahayag ang turo ng Islam, at nawa ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, at kayo rin na lahat ng mga nakikinig o sumusubaybay sa mga video ng ating mga kapatiran na walang tigil sa pagtuturo at pagpapahayag ng katotohanan. Mabuti rin to kasi yun nga, shahid kung sino ang mamatay rito. Pangalawa, ang mga makamusliman ngayon ay lalo silang napapalapit sa Allah, subhanallah. Halos karamihan ngayon hindi nila alam yung pag-memorize ng mga hadith ng para ikaw ay maprotektahan na i-memorize niya. Katulad ng mga anak ko, talagang pinasimulan ko na sa kanila yung Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pagbasahin mo to, pag dumating ka sa isang lugar, bahay mo, walang anuman mangyayari sa iyo hanggang kinabukasan. At yung bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ito yung mga dua ng propeta na ito pag binanggit natin ay insyaallah ay walang anumang pwedeng mangyari sa atin na mga panganib sa ating buhay, maliban na lamang sa kung ano ang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nakikita natin ito mga kapatid na tignan nyo ang aral dito. Ang Allah talaga ang may kapangyarihan sa mundong ito at hindi tayo. Subhanallah, ilan sa ating mga transaksyon, sa opisina, kabuhayan, lahat nagpapanik, natatakot ang bawat isa. Pero subhanallah, ito ay may hikma at may dahilan. Makikita natin ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nga niya sa suratul Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Allahu akbar. Hindi nyo ba alam? Batid nyo ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na may kapangyarihan dito sa mga kalangitan at kalupaan at sa mundong ito? At yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Pinapatawad niya pinaparusahan niya ang sinumang kanyang parusahan, at pinapatawad niya ang sinumang pinapatawad niya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na may kakayahan, may tunay na lakas at kapangyarihan sa lahat ng gusto niya na mangyari dito sa mundong ito, dahil siya ang lumikha ng mundo, ng sanlibutan, at nilikha niya tayo na tayo lamang ay sumusunod at tumatalima at tunay na naniniwala sa Kanya. Kaya ipinapaubayan natin ang lahat sa Kanya. Ano man ang mangyari mga kapatid, wallahi ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan ang lahat ng mga bagay na aming nilikha o anumang mangyayari ay ito ay nandoon na sa aming ipinasya na mangyayari. So ito po makikita natin, no, yung katulad po ngayon yung sa
kinakailangan kung sino man ang may mga nararamdaman na sintomas ng sakit na ito, makipag-ugnayan at huwag mag-atubili na pumunta diretso sa mga hospital. Sundin natin ang ating mga ninuno, sundin natin ang ating mga pinuno, ang ating mga pinuno at ang ating mga ulama at kung sino yung mga tao na bigyan ng otoridad. Dahil kung makikita natin po, itong sakit na ito, lumaganap ito sa buong lupalop ng mundo. Subhanallah. So, sabi nga, we are on the same boat. Lahat tayo ay isang ating pinagdadaanan. Lahat tayo ay isa lang ang ating problema sa hinaharap sa pangkasalukuyan na ngayon na nangyayari. Kaya bagat naman po ay makipagtulungan tayo at tumulong tayo. Pumunta tayo at makipag-ugnayan sa mga hospital natin dahil habang hindi pa lumaganap ito na may transfer natin sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak o mga kapatid dahil kawawa po ang ating pamilya. Kaya wag po tayong mahiya o wag tayong matakot na sumuko sa pumunta sa hospital para tayo ay matest sa anumang sakit na ito. Mga kapatid, bilang panghuli po huwag tayong matakot na anuman ang mangyari dahil alam natin ito ay lahat ay nakatadhana. So para sa ating mga kamusliman, ito ay bilang paalaala sa atin, paramihin natin ang paggawa ng kabutihan, lalo pa tayong lumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dasal, sa paggawa ng kabutihan at sa mga hindi pa Muslim. Wag po ninyo tignan ng Islam kung sino yung mga nakikita nyo ngayon ng mga kamusliman. Basahin natin, tignan natin kung sino si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ano ang tunay na turo ng Islam. Nakikita po natin ngayon ang nangyayari sa mundo. Halos pare-parehas na tayo ngayon ng ating mga pinagdadaanan. So ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay walang kapangyarihan at walang lakas, ngunit ang tunay na makapangyarihan at may kakayahan sa lahat ay ang tunay na ating tagapaglikha na nararapat sambahin. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinamba ng lahat ng mga propeta at ito lamang ang tanging reliyong Islam ang kanyang tatanggapin sa araw ng paghukom. So mga kapatid, maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at panunood sa ating mga video, sa mga video ng ating mga kapatid. Habang ngayon tayo ay nasa bahay, pagyamanin natin na gamitin ito sa tama, sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At manaliksik tayo ng kaalaman. Yun nga ang sinabi ko sa ating mga kapatiran na hindi pa mga Muslim hanggang sa ngayon. Buksan natin ang puso't isipan natin. Alamin natin, tuklasin natin sino si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ano itong reliyong Islam na ito. At batid nyo ba mga kapatid o aming mga kabayan, itong sakit na ito na coronavirus, nilikha man ito ng mga tao para anuman ang gawin nila ito, pero mananatili ang kagustuhan ng ating tagapaglikha. At ito ay hindi rin nangyari sa ngayon. Actually, kung titignan natin para sa mga nauna pang mga kaganapan noong 1918, nangyari na ito, yung sinasabi nila na Spanish flu, na kung saan nagmula daw ito sa lupa sa Kansas doon sa Amerika, na galing sa ibon at ito ay nagkalat at halos 17 million ang namatay hanggat umabot ng 100 million sa taon na yon na nangyari. At hindi lang yun, dahil marami pang, kung nangyari ito sa kapanahunan ng mga propeta, na nangyari ito sa kapanahunan ni Omar ibn al-Khattab, sa mga sahaba, at just recently, isipin nyo, 1918, nangyari lang yan dyan sa Amerika. At marami pang mga, pati yung Asian flu, makikita nyo rin yan. Look at that and read in the history, in the Google, and this is all written already in the history, na talagang ito ay nangyari na itong mga ito. So, ang atin lang, my advice to myself and to each and every one of us, be firm, steadfast, and be strong, and don't be hopeless. Kailangan natin ngayon ng pagtutulungan, pagkakaisa, respeto at pagmamahalan sa bawat isa, at lalo natin panatagin ang ating kaalaman at ang ating koneksyon sa ating tagapaglikha, na ang lahat ng ito ay mawawala rin. Dahil dumaan lang ito Dumaan lang siya, at ang lahat ng dumaan ay ito ay hindi mananatili at mayroon siyang patutunguhan. So, ang punto rito,
ay hindi ito palagian. May oras at hinihiling natin sa Allah na inshallah sa lalong madaling panahon ito ay mawala na at palitan ng Allah sa atin ng mabuti. Dahil kung isipin natin, why you have to be worried, because this is only a temporary and everything has an end. So dahil ito ay sa panandalian lamang at sana ito ay kapulutan natin ng aral ang bawat na nangyayari sa atin bilang mga tao na nilikha ng Allah, ng ating tunay na tagapaglikha dito sa sanlibutan na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at nawa ang pagpapala ng Allah ay mapasa inyo o aming mga kapatid na mga kamusliman. Nawa kayo na mga hindi pa Muslim, hinihiling namin sa Allah na bigyan kayo ng gabay at tunay na pag-unawa sa tunay na relihiyon na ito at protektahan nawa tayo ng ating tagapaglikha, lahat na ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.